na umaakto silang hukom ay hindi po yan ibig sabihin ay totoo. Which is, you all know, the media ay gamit na gamit ng bangag na gobyernong ito dahil binibigyan sila ng payola. Yan. Majority of the media binibigyan ng payola ni Lisa Tanas. Nakalimutan nyo na ba? Po ay utos ni Lisa Tanas, utos ng bangag na gobyerno. So, maigalit talaga sa droga sa kanyang sariling pamilya. Ilalabas niya ngayon ito sa kanyang komunidad na nangyari naman, na nag-reflect naman, di ba? Yan. Sooner, pag nilabas ni Inday Sara, ang video na sinasabi niya na makakapagpatunay kung sino ang nasa likod nitong paninira sa kanya, then baka nga hindi naabuti ng Pasko si Kuting. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. At andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. At bago ang lahat, isang like, siyang share. All good sa po tayo dyan. At magpapasalamat po muna tayo. Umabot na po ng 43,000 new subscribers. At doon sa mga datihan na walang sawang sumusuporta, ayan, maraming salamat po ng marami sa inyo. At ngayong araw mga kasama, meron po tayong pag-uusapan. No, kahit ito pong mga itong third floor studio ay naniniwala na itong mga Huwadcom committee ay talagang pinagtutulong-tulungan itong ating dating Pangulong Duterte, no. Talagang dinadawit ang pangalan Duterte doon sa mga pinaparatang sa kanya. Gaya ng, EJKD na alam naman natin itong war on drugs. Talagang malaki ang naidulot, no, na pagbabago sa buong Pilipinas, hindi lang po sa bayan ng Davao. Imagine, buong Pilipinas napaganda niya sa pamamagitan ng kanyang direktiba na suplain ang masamang pinagbabawal na gumot sa Pilipinas. Para wala na maapektuhan ng mga kabataan na magiging biktima. Pero bago ang lahat yan, siyempre, ipapakilala natin itong the third floor studio. Ano ba may kwento nyo sa amin? Pwede ba sabihin nyo sa ating mga subscribers sa taong bayan na kung ano-ano yung mga itong mga paratang at pinagtutulungan pa. So yan, ipasok mo kuya, ano ba meron dyan? Pero ang pilit nitong sinasabi, Marlon, na mula nung naging effective ang campaign against drug ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay siya rin humina at nalinis actually sa Ormoc Leyte ang mga drug cases. Totoo naman, kaya nga itong mga ward committee members and officers. Ang tawag nila ni Kuya sa ate ay huwad na. Ganon din ang tawag ni Ate Maharlika ngayon mga kasama. Abangan nyo sa dulo. Kung paano sabihin doon sa video na itong mga huwad committee ay binayaran di umano. At makikita mo sa video na yon, sinabi ron, baka hindi na raw abutin ng December itong si Kuting di umano. Kaya abangan nyo sa dulo. Meron dun. Sa video na yon, mga kasama, mapapagbasihan nyo na kung ano ang mangyayari. Kaya ito, panoorin nyo ulit. Pasok! Napaka-hipokrito at hipokrita nila para hindi nila maamin na ultimo sa kanilang probinsya, ito kay Dan Fernandez sa Laguna, kay Ace Barber sa Surigao, Kay Abante na lang kay ng Abante Maynila. sa Maynila. Alamak yan. Alam na Mga alam mo bata, yan. Marlon. Alam mo yan, Mga di ba? bata pa. Oo. Ang involved, Tapos, Yan, ma-interrupt natin Yan nga pala, dyan kay Atras. Sa lugar ng Maynila, talamak nga dyan. Kagaya ng sabi natin, may patunay sila. Bakit kaya itong si Atras, yung lugar niya, hindi niya masiwalat yung mga, alam mo na kung ano nangyayari dyan. Bakit? Hindi natin alam. Baka mamaya, isa rin ang protector di umano Kaya ito, sa mga video na ito, mapapakita natin, mapapag-connect-connecta natin bakit sila against sa war on drugs. Pasok ate, kuya. pinagmumukha niyong masama at halimaw
ang isang pangulo ng bansa na talaga namang naging matagumpay ang kanyang Tama. gera kontra droga. Yun nga, ang sinasabi dito ni J.V. Ramsgate, na malakas kasi ang D sa Ormoc dati pa. Yes. Yun din naman ang testimonyang sinasabi ng isang representative or Congressman Richard Gomez, Marlon, na ang kanyang experience talagang capital pa nga ng ng mga drug trade ng region ang Eastern Ormoc. Visayas. No? Oo. Laka. So nung naglabas ng ganung programa ang Rodrigo Roa Duterte, marami ang nagbago, marami ang natakot, huminto talaga ang dealings na Totoo po. ganun kalakas before sa Ormoc. At saka yung mga nagtutulak, nagsilayasan talaga. Exactly, natakot. At saka hindi lang yan, ate kuya, ha? Hindi lang nagsilayasan. Yung iba dyan talagang sumuko. Kasi nga natakot sila eh. Oo, tapos itong mga huwadcom na nandyan, sila ay tuwan-tuwa at gusto nilang imbestigahan, no? Dapat nga matuwa sila eh. Ha? Isipin nyo, dapat nga maging proud sila doon sa pamumuno ng dating Pangulo na nagkaroon ng direktiba patungkol doon sa mga illegal na droga. No? Nagkaroon ng isang effective na ordinansa o implementation na masupil yung mga pinagbabawal na gamot at yung mga gumagamit ay magsisukuan. Ngayon, ang tanong, itong mga ito na nakaupo dyan, sila ay tuwan-tuwa at pinagkakaisahan pa nila di umano ang Pangulo, ang dating Pangulo, na maipit at ikonekta doon sa mga ano raw. Oo, yung EJK. Ha? Nak ng tipaklong ba. Sabi nga na iba sabi rito, kung wala kayong tinatago, dapat masaya kayo kung ano yung ginawa ng dating Pangulo against sa war on drugs. Baka naman kasi, itong mga ito, di umano merong kinalaman. Kaya siguro, galit na galit sila. Tuloy ate. Kasi, for the first time, here comes a president na yung mandato niya pagdating sa paglaban sa mga The Tama. new Milo is clinically So, yun proven to help sustain Kagaya na energy. sinabi ni ate, Try now. no? First time ever nagkaroon ng mandato o isang pangulo na lumaban dyan sa Droga. mga illegal na droga. Tuloy. talagang binigyan niya ng pangil No. at kamay na bakal ang kanyang utos na gawin lang ninyo. Yun lang, gawin lang ninyo. Saka ito yung matagal nating inaasam na political will. Yun. Yes. Talagang napatunayan niya na ang isang kampanya ng pamahalaan, kung talagang may political will, magiging makatotohanan ito at makabuluhan. At yun, Hindi, first of all, kuya ate, yan din ang sinabi ng ating dating Pangulo, no? Sinabi niya sa tao na kalaban siya ng droga noon pa man. Sinasabi niya sa SONA at yung nangangampanya pa siya, sinasabi niya yan. Which is ginawa naman niya. Kaya nga, nagtataka lang tayo. Kaya di ba sabi nga nila, bakit ang iba tuwan-tuwa, ang nakakarami tuwan-tuwa sa ginawa? Pero itong mga nakaupo, yung mga natuwadkom na yan, galit na galit. Anong dahilan? Ngayon, nakikita ngayon ng taong bayan, ate kuya, nakikita ngayon ng taong bayan kung sino ngayon ang papabura ng taong bayan. Nakakaawa na lang itong mga to. Kasi ngayon, ang nangyayari, dahil sa utos, yan, abangan nyo yung video mga kasama. Dahil sa utos di umano, at dahil daw sa nabayaran di umano, yan ayon yan, doon sa video mapapanood nyo mamaya, yan, ilalahad doon kung sino talaga ang nagbayad. Tuloy, ate kuya. reflection nung pagkatao ng mama. Para kasi, I always say this, Marlon, no? There is always a thin line that divides your personal and your professional. Kung Tama. ano ang hulma mo sa pagiging personal na tao, ay dadalhin mo na hulma mo o practice mo sa iyong profession Yun. na larangan. Kung ang mama ay galit talaga sa droga sa kanyang sariling pamilya, ilalabas niya ngayon ito sa kanyang komunidad na nangyari naman, na nag-reflect naman, di ba? Yan ang hinahanap natin ngayon sa nakaupong administrasyon. Wala. Oo, wala. Kagaya sabi ni kuya, ate, wala. Sorry sorry for the word. Talagang hindi natin makitaan sila na merong ganun silang plano. Isipin mo nga inakusahan nga siya na parang di umano na gumagamit. Parang sa kanya parang ano bang tawag doon? Parang wala akong pakialam, basta ako lagi akong sold. Ganon. Parang ganon na lang.
Pero yung magdedirektiba siya na, o sige, gayahin ko nga yung ginawa dati kasi para wala ng mga, maraming nabibiktima. Ngayon kasi bumabalik na naman yung mga snatching, bumabalik na may holdapan sa gabi, agaw motor. Marami na naman po ang nangyayari na nung panahon ng Pangulong Duterte ay nawala, eto na naman nagsisibali ka na naman. Kaya ngayon, ang gusto ng taong bayan, maibalik. No? Kahit ungkatin nyo sa survey, kung kayo po ay nanonood ng mga Kali survey, lalo-lalo na kay Daddy D, ayan, shoutout po, magaling na surveyor yan, si Daddy D. Kung kayo po ay nanonood ng survey, lagi po nang binabanggit ng taong bayan doon, kasi gusto nila yung maalis ang droga, maalis yung kaguluhan sa Pilipinas, which is nagampanan yun ng Pangulong Duterte dati. Ngayon, gusto nila mabalik yun. Ito namang nakaupo. Sino ba nakaupo ngayon? Parang wala kang makita. Hindi mo sila makitaan ng mga ganyang bagay. Oo, nakikitaan mo lang sila ng mga ganyang bagay, kung paano sila magkupong-kupong dyan sa kamera, kung paano sila makita mo magkamping-kampihan dyan, at paano nakita ng mga tao ang nakawan na di umano naubos ang pondo na wala namang proyekto na gawa. No? Hindi nyo maisip nung panahon dating Duterte, samot-saring proyekto po ang napapatayo. Pandemic time pa yon. Sakop pa ng pandemic time. Pero ngayon, ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung yung mga tao na nagduduling-dulingan, nagbubulag-bulangan sa panahon ngayon, sorry na lang. Kasi ang nakikita ng tao ngayon, mga kasama, ay wala. Yan ang katotohanan. Kasi wala namang proyektong may pakita eh. Doon nga tayo nag-base, sabi niya, nag-base siya sa 500,000 flood control project. Pero wala. Wala mapakita. Ibig sabihin, nasaan ba yun? Nabangga nga ng barko eh. Yan ang sabi sa video, which is totoo naman. Pero bago natin dalhin sa napakalayong kwento ito ate muna. Ate kuya, kwento mo pa. Wala, Pamela. Wala. Kasi ultimo nga lang yung sa ilalim ka sa credible health o air political practice. Yan. Hindi mo iniwas magawa. mo, hindi Hindi niya magawa. Diba? Totoo. Samantalang si Tatay Dico, alam natin, pagkausap ng media, pagkausap ng mga ordinaryong tao, pabugoy-bugoy, mahilig magpatawa. Pero pagdating sa kanyang pamamahala, seryoso siya. Yes. Hindi siya nagbibiro at hindi niya kailangan maging joker kapag kagera na kontra droga ang pinag-uusapan. At wala Tama. siyang tinawanan tungkol sa issue na to na kagaya ng isang Marcos Jr. na kapag meron siyang hindi masagot, ang ibinabalik sa kanila, tawa lang. Tawa at ngiting aso. Meeting so bungis-ngis, di ba? Bungis-ngis na nakakainis. Tama. Para sa edad mo yan na magpakit ka pa, sa taas ng pwesto mo na meron ka sa bansang ito, bungis-ngis ang ibibigay mo sa tao. At eto ate, wala siyang pakialam sa nangyayari. Imagine, isipin nyo, doon nangyari sa isang kababayan natin, sa gitnang silangan. Ano nangyari? Wala, hindi man lang siya, walang aksyon na nangyari. Isipin nyo, anong panahon ni Tatay Digong, talagang pinaglaban ni Tatay Digong yun. Nagpaban pa nga siya ng mga OFW eh. Para lang yung kababayan natin makaligtas sa bingit ng kamatayan, di ba? Ngayon, eto, sa nangyayari ngayon, nakita nyo naman, nung in-interview, parang, wala lang. Wala lang. Yun. Kaya sayang. Sayang, sana yung mga ganong tagpo na sana ang Pangulong Duterte ay still na nanunungkulan. Kung pwede nga lang na hindi mapalitan si Tatay Digong, siya pala nang pipiliin natin eh. Kaso nga lang, ito dahil nga merong eleksyon, siyempre, alam naman natin, after 6 years, election na naman. So napalitan siya. Nagkamali tayo ng pinalit. Alam nyo bakit? Nalin lang tayo. Kasi akala natin, ipagpapatuloy kung ano yung nasimulan. Kasi nangangako ipagpapatuloy ko ang nasimulan. Mga proyekto. Nasaan ang proyekto? Nasaan ang proyekto? Iyan ang tanong. So tuloy. Pamela, ano mo ba ang tama ng Pope? Feeling pogi ka, feeling cute ka. Pero doon yung tama din ng camera sa kanya, hindi na maitago kung gaano katungis ang iyong kutis dahil sa dumi
alam mo yan, hindi maganda kasing substansya yung pinapasok mo sa katawan. Tama. Diba? Mukha na siya talaga may sakit. Anyway, Marlon. Saka pa, hindi lang sa personalidad niya, sa personality niya, yung tama na itsura niya, na ang sakwa, di ba? Pati tama ng pag-iisip niya. Wala na sa tamang kaisipan ko. Tama. Grabe. Nabanggit ko kasi kanina, Marlon, di ba? Yung manipis na linya between your personal and your professional life. Diba? So compare ko yung kay PRRD na dahil ganito nga siya sa loob ng pamilya niya, naibaba niya yun sa komunidad niya to the point na naibaba niya sa bansa. Alam mo ate, magaling pa. Thankful tayo nung panahon na yun eh. Kasi nung ordinansa yan sa Davao, so naging presidente niya, nadala niya yan sa buong Pilipinas. Kaya nagpapasalamat na rin tayo kasi mas marami, hindi lang naman sa Leyte ang naging parang talamak, no? Marami sa buong Pilipinas. Yun po ay nawala dahil sa kagalingan ng panunungkulan ng ating Pangulo, dating Pangulo. So yan, anyway, ibibigay ko kayo sa slide naman kung saan talaga yung video, ito na yung video mga kasama. Ito na po yung video na para malaman nyo kung ano talaga yung, grabe, kung ano yung pag-uusap dito sa video na ito, malalaman nyo kung sino ang involved at nagbabayad di umano dito sa mga huwadkom di umano. Sige ate, pwede mo ba sa aming kwento ate? Tuloy. Green, sabi ni Mikal. So, syempre yun pa rin pag-uusapan natin. Meron bumulong sa atin na ilalabas na daw ni Inday yung kanyang video. So, ang tanong, kailan? Kailan ilalabas ni Inday Sara ang video dahil nga patuloy ang in aid of election o pangbababoy ng gobyerno ni Bangag dyan sa Kongreso. So the same story na ang purpose ng kanilang hearing ay para sirain talaga yung mga Duterte. Hindi talaga nila masisira yung Duterte, mga palangga, kasi only the President Duterte historically ang may pinakamataas na rating, like 88% ang kanyang rating since nung umalis siya o bago siya bumaba. Talaga namang bonggang-bongga pa rin ang kanyang alindog. Kaya naman ngayon ay pilit siyang Kate Wazon, pilit siyang sinisira ng Quad Committee kasi desperado na nga yung mga jutang ginimes na huwad na hukom dyan sa Kongreso. Dahil ito nga po ay utos ni Lisa Tanas, utos ng Bangag na gobyerno. So ngayon, yan ang the reason why bakit desperado na to mga to. Wala na silang ibang pinag-uusapan dyan sa Huwad Committee kung bakit sirain at makipagsabuatan silang lahat sa Bangag na gobyerno. Imagine nyo, according nga kay Spokes Harry Roque, shout out kay Spokes Harry Roque, na isa sa pilit at ang kanyang wife na si Miss Myla ay talaga namang gustong ikulong ng mga buwaka ng Genimes dyan sa Huwad Committee, mga huwad na hukom. Sabi nga ni Spokes Harry Roque, yung mga inilalabas nila sa media na mga testimonya ng mga dinukot nilang mga preso o mga pinakawala nila, pinalaya, katulad ni Espinosa, katulad ni Garma, na ginagawang pang istorya na kesyo may relasyon may relasyon kay, di ba, si Akop, parang sinasabi niya na pinapaamin niya si Garma na, na may relasyon kay Duterte, Pangulong Duterte. Alam mo, hindi naman cheap ang taste ni Pangulong Duterte. Di ba? Yes, Trollbuster, I'm good. I'm very, very good. Actually, nakapag-manicure na nga ako di ba? Sobrang productive ang araw natin today, di ba? Nakapagliwaliw ako, nakapag-shopping dollar ako for my rampa. Anyway, yes. Now, this Garma issue na to sa WAD committee niyan, sabi nga ni Spokes Harry, echo ko lang, mga kababayan, yung mga testimonya na ginawa na mga preso ng mga nakakulong na pinadukot ng Huwad Committee o Huwad na hukom, na umaakto silang hukom
ay hindi po yan ibig sabihin ay totoo. Which is, you all know, the media ay gamit na gamit ng bangag na gobyernong ito dahil binibigyan sila ng payola. Yan. Majority of the media, binibigyan ng payola ni Lisa Tanas. Nakalimutan nyo na ba ang pinakaunang-unang expose ko na pinaayos ka agad yung kitchen dyan sa Malacanang, pinaayos ka agad ang Malacanang, binigyan ng special treatment yung mga media na yan at binibigyan ng, meron pa silang I forgot the name, sa Quezon City na binibigyan sila ng every Saturday pag nagmi-meeting sila ng 20,000 pesos na payola. So, definitely, yung iulap ng media, kasiraan ng Pangulong Duterte, kasiraan ng mga kritiko like me, like Attorney Harry, of course, the Duterte family. Tama. So, sabi ni Spokes Harry, hindi porket kung anong sinasabi ng mga kriminal o ng mga kriminal o mga bilanggo na dinukot o pinalabas ng bangag ng gobyernong ito, yun na yung totoo. Which is yan ngayon na nakikita ninyo mga palangga. Yung mga kalawang grupo, sila Castro, sila Nakabayan Black, sila Raul, ayan, basta yung mga makakaliwang grupo na yan. Excuse me. Ang sinasabi nila na ito ay dapat i-present sa ICC yung mga testimonya. Unang-una, mga palangga, hindi na po tayo miyembro ng ICC dahil kumalas na ang Pangulong Duterte dyan. So nakita nyo kung gaano kayo linlangin ang mga Jutang Ginemes. At tama ang isang abogadong magaling na si Harry Roque na yung mga testimonya dyan dapat ang mga piskalya, ang mga piskal o yung mga prosecutor o yung mga hukom natin ay hindi ka basta-basta sasabak dyan nang wala kang certain number of years yes, or X number of years para maging bihasa, para magsalansan sa rules of evidence o sa mga testimonya. Ang nangyayari ngayon, huwad na hukom yung mga Jutang Ginemes dyan. Hukom ba sila? Hindi nila trabaho ang manglilitis. Dahil hindi sila abogado, ang bobobo nga eh. Wala ngang mga alam. Tignan mo, ang iba sa kanila, artistang bold star o sexy star. Okay? Wala naman tayong problema sa bold star. Pero yung letter P at saka F, hindi maibigkas. P and F, hindi maibigkas ng Jutang Ginemes na Fernandez. Itong si Paduano, di ba? Itong si Akop, itong si, di ba nakikita mo, mas mukha pa silang mangchuchukchak, mas mukha pa silang mandurobo sa inaakusahan nila. Sino ba tong mga hinayupak na to na ang pakiramdam nila sila ay hukom? Sila ay kasabwat ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag kasi sila ay binigyan ng malaking budget para gawin ito in preparation sa 2025 election. Tama ba na yan na lang, dapat dyan tayo maniwala sa mga inayupak na yan? Hindi po sila hukom. Sabi ko nga, in the past, kung ganyan pala, na ang tingin nila sila ay mga huwad na hukom, kaysa nagbabayad ang gobyerno, ang taong bayan sa Supreme Court, sa lahat ng korte ng Pilipinas, pagbuburahin na lang natin yan, i-abolish na lang natin yung mga Korte Suprema sa buong mundo, okay? Lahat ng korte, wala na tayo. Huwag na kayo mag-practice ng abogasya. Right? Huwag na kayong mag-aral ng abogasya, mga palangga. Dahil pwede ka naman pala manglitis kung ikaw ay dati ka lang bold star na hindi mo mabigkas ang P at saka F. At kung ikaw ay dating rebelding makakaliwa, yan. Okay? At ikaw ay ikaw ay pastor na dumidila-dila, ay pwede ka nang pwede ka lang manglitis. So definitely, since last year, sinabi ko sa inyo, ang intention ng bangag na Jutang Ginemes na gobyernong ito ay pasirain o wakasan ang Duterte administration. Pero hindi yan mangyayari dahil sooner, pag nilabas ni Inday Sara ang video na sinasabi niya na makakapagpatunay kung sino ang nasa likod nitong paninira sa kanya, then baka nga hindi naabuti ng Pasko si Kuting.
Kasi ang dami na talagang galit. Even men and women in uniform. Yung iba diyan nakikiramdam na lang. So ngayon mga kababayan, dahil ang gobyerno natin ngayon ay desperado na to stay in power. Wala po silang pakialam. Bakit? Inuubos nga nila yung pera nila. Wala nga silang pakialam na magsinungaling sa 5,500 ghost project nila sa flood control. Okay? So ngayon, yung ginagawa nila dyan, ulitin natin, yung kanilang saga patungkol sa Pogo. Si Marcos Jr. po at si Lisa Tanas, silang dalawang mag-asawa at ang pamilya nila at si Tambaluslos, ang promotor at punot dulo ng Pogo. Dahil sila ang nakikinabang. Recently, may nakita akong posting. Okay? Sabi, may nag-send sa akin. Ito na ang pinagkakabalahan ng mga walang hiya, mga kababayan, ay tungkol sa Pogo-Pogo na yan. Alright? Ang sabi nga ni Kuting dyan, di ba? Nung kanyang, ano tawag dito? What call it? State of the Nation address. Mula ngayon, wawakasan na natin ang Pogo, wala ng Pogo. Yung pala, ito, penalitan ng, ito galing to kay SAS. Okay? Ito, pinalitan ng mga gaming operation online. Ano ba yan? Tapos meron pa silang, nakikita ko yung ganyan sa casino lang eh. Okay? Dito sa Amerika, wala ko nakikita ganyan. Alright? Ito. Ayan pala, ino-advertise na pala yan nila dyan. Alright? Ayan o, mga online nasa gaming. billboard, no? Imagine nyo kung paano naaapektuhan. Ayan, Okada. Grabe, no? Yan. Okada bribery. So ngayon, yan, imagine yung mga artista. Yan, syempre, pera-pera lang yung mga yan. Pag binabayaran sila, ipopromote mo yung kanilang mga gaming. So how sad, mga kababayan, etong mga jutang GNMS sa WAD committee na kunyari, concerned sila sa Pogo, ano ba yung offshore gaming na yan? Anyway, ang offshore gaming na yan, hindi naman nakakapunta ang ordinaryong construction worker. Tama, tama ka dyan, te. Maestra o isang ordinaryong citizen para mag-game yan. Etong mga online gaming na ito, parang ipinasok nila ng gobyernong ito, ng PAGCOR, dahil kasabwat nga yan. Di ba si Altenco, dahil sabi may aayusin lang, nandyan yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez, diba nandito? Parang ipinasok na nila yung casino sa loob ng mga pamamahay ninyo, na kahit 24/7, pwede kayong maglaro. Lingid sa inyong kaalaman, mga OFW, yan ngayon, you know na. Di ba yung inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapatid, ay nahuhumaling dito Kaya sa... interrupt ko lang si ate. Kaya marami yung naghihirap ngayon. Kaya nga marami ang nalululong sa mga ganyang sugal. Naipasok na po yan sa isang application na pwede mong laruin sa cellphone mo. 'Di ba? Kaya nga tinawag na online. So, lalagay ka lang ng kaperahan mo sa account mo, saan ka pwedeng mabawasan o madagdagan ng account. So, ganun lang kasimple ang paglalaro ng ganyan. Kaya, hindi natin na nire-recommenda yung mga ganyang bagay. Kasi, lalo pong maghihirap ang ating mga kababayan pag nalululong sila dyan lalo. Pero bahala sila kung sino man, yung mga nag-ooperate dyan, bahala sila, wala silang anong tawag dito? Wala silang care sa mga Pilipino. Kaya nga sabi nga ni Ate Maharlika, pera-pera na yan. So, ang punto lang dito, naisama lang yan ni Ate Maharlika, yung video na yan, o yung sugal-sugal na yan. Kasi nga, sabi din dito, di umano, yung Kuting saka yung Kokak daw di umano, ang promotor. Ayun ang sabi sa video. Kaya tayo, nagre-reaction lang naman tayo. Kung ano yung binibigay na information sa video, yun ay nire-reaction na natin. So ngayon, ang sabi rin dito, baka hindi na umabot ng Pasko. Bakit? Oo, marami na raw nagagalit na tao. Mga men in uniform, mga kababayan natin na talagang umaalma na kasi nauubos na po ang pondo ng bayan. Nawawala na walang patutunguhan. At ngayon, pumasok pa itong usapin sa EJK at alam naman natin na patapos na
yung usapin sa kay Maslog. So, according to, ipasok ko lang according to Mr. Cheese, no? Parang isa o dalawang hearing na lang ay tapos na yung kay Maslog. So, eto na naman, may bagong chapter na naman tayong panonoorin, ha? Baka eto nga EJK na to, baka na naman kasama to sa isang pelikula ng mga Tuwadcom. Ang Tuwadcom o Huwadcom, yan yung mga pangalan kung saan diyan yung mga magaling, di umano, na mga nag-iimbestiga. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyo laging makapanood ng mga vlog natin patungkol dyan sa mga usapin, mag-join ka na sa ating community, ha? Para lagi kayo sabay-sabay naka-join sa ating channel. Ayan na! At syempre, isang like, share, all good sa po tayo dyan. Mas maganda, share nyo yung video. Para kung mapanood ito ng ating mga kababayan, lalo na dyan sa mga migrante nating kababayan, mga OFW nating kababayan, magustuhan nila yung video, makapag-subscribe sila, at syempre, maging aware na rin sila kung ano yung nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Kaya hanggang sa muli, hindi natin patatagalin. Bibigyan ko uli kayo ng panibagong video sa susunod na mga araw. Maraming salamat po at magandang hapon.